Sa pag-upo ng bagong gobernador ng Bangko Sentral, isa sa mga haharapin niyang hamon ang cybercrime. Matapos kasi ang mga aberya sa dalawang malaking bangko, isa pang bangko ang inimbestigahan sa posibilidad ng bank fraud o panloloko ng isa nitong empleyado. Nakatutok si Mark Salazar. Bago na ang pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas simula ngayong araw, si Governor Nestor Espinilla Jr. na pumalit sa nag-retire na si Governor Amando Tetangco. Sa kanyang unang talumpati, binanggit niya ang pinakamalaking pagsubok sa mga central bank, ang cybercrime. You know, it's very hard in today's digital world. Cybercrime is happening even in the most advanced countries. So we cannot promise total prevention, but what we can promise is a strong framework that quickly identifies, contains, and makes the system resilient to the threat. Kamakailan lang niyanig ang banking system ng systems glitch sa BPI at nakompromisong ATM ng BDO na iniimbestigahan na ng Senado. Ngayon, ang Union Bank naman na nagulat ng isang posibleng bank fraud na kinasasangkutan ng isa nilang empleyado. Ayon sa ulat ng Pasig Police, ang bangko ang nakabuking sa tangkang pag-transfer umano ng 17 million pesos ng Union Bank Ortigas Cash Center ng mismong cash unit head na kinilalang si Maribel Osorio. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni Osorio. Ayon sa Union Bank, matapos nilang madiskubre ang insidente, kanila agad itong isinumbong sa otoridad. Patuloy din daw ang kanilang sariling internal investigation. Sabi ng BSP, iniisa-isa na raw nila ang pag-iimbestiga sa mga naging problemang ito ng ilang bangko. By law, we cannot really reveal everything about an individual incident. That's for the protection of the customers themselves. So just be assured that the BSP will make sure that reforms happen. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.